Handa daw humarap at tumestigo sa impeachment trial ang dating Chief Security Officer ni Vice President Sara Duterte na si Colonel Raymond Lachica. Kasunod po yan ang pagkakadawit niya sa issue ng confidential funds kung saan pinangalanan siya ng dalawang testigo na tumanggap daw sa kalahating bilyong pisong pondo. Sa isang pahayag, sinabi ni Lachica na hindi siya kailanman tumanggi na maging witness sa paglilitis. Handa raw siyang ihayag ang kanyang mga nalalaman at ang buong katotohanan. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na makikipagtulungan sila oras na maipasabina na sila Chika. Aminado naman po ang Department of Education o DepEd na may malaking kakulangan sa mga guidance counselors sa mga eskwelahan sa buong bansa. Sa datos po ng DepEd, nasa 1,000 lang ang nagsisilbing registered guidance counselor sa buong Pilipinas, kahit nasa 45,000 ang mga paaralan sa buong bansa. Sa ngayon po may mahigit 5,000 plantilla positions ang binuksan sa DepEd pero mahigit 1,000 pa lamang ang napupunan. Ang paliwanag nga ng ahensya, bukod sa limitadong budget, malaking hamon din sa kakulangan ng school guidance counselors ang mga requirement para sa posisyon. Ang requirement ng guidance counselor ay master's degree at registered, pero ang entry level po is salary grade 11. So hindi po siya attractive at the first place. Yan nga po ang paliwanag mga kapatid ni Education Undersecretary Wilfredo Cabral, kasi nga po ang tatanggapin lang na sweldo nitong mga guidance counselor associates na papasok po ay nasa 33,000 pesos pa lamang. Pero pag kayo po ay guidance counselor na, ito po yung may mga master's degree, 45,000 pesos naman daw po ang paunang sweldo. Pero tumataas naman daw po yan habang lumilipas ang panahon. Kung gaano katagal, hindi niya na po iyon na ipaliwanag kahapon. Muli mga kapatid, yan nga po ang tinig ni Education Undersecretary Wilfredo Cabral. Samantala sa iba pang balita, iniimbestigahan na ng Bureau of Customs. Naku partner, ito na yung Nawaw Mali o BOC, ang nangyaring pagsalakay ng mga taga-PNP Highway Patrol Group sa operasyon nila. Diyan po yan sa Santa Maria sa Bulacan. Ayon kay Customs spokesperson Attorney Chris Bendijo, nagsasagawa ng lehitimong operasyon ng mga taga-BOC sa accredited condemnation facility nito, kung saan nga sinisira ang mga nakumpiskang smuggled na mga sigarilyo nang biglang salakayin sila ng mga taga-PNP. Nagkaroon ng tensyon sa operasyon pero nagkalinawan din ng mapagtanto po ng pulisya na maling lokasyon ang kanilang nire-raid. Magsasampatuloy ng reklamo ang Customs sa NAPOLCOM kaugnay nga sa insidente. Hinihintay rin ng BOC ang mga detalye at ebidensya mula sa PNP tungkol naman daw sa 2 BOC personnel na umano'y sangkot sa bentahan ng smuggled na sigarilyo. Narinig din po namin yan, no? At iniintay nga din po namin ang mga personalidad ng mga yan, pati na rin po kung may ebidensya po yung ating kapulisan, no? Yung ating HPG. Dahil hindi rin po namin ito tolerate, no? Yung mga ganyang alleged participation ng aming kawani. Medyo mahiwaga po sa amin, at least sa pananaw din po ni Commissioner Nepomuceno, na kung ito po ay subject ng isang entrapment at kasama na po nila itong mga individual na ito, at sa dami din po ng mga ahente po, no? Yan po ay palaisipan din po sa amin kung paano po biglang naglaho ang mga alleged BOC personnel na ito. Yan nga po ang paliwanag mga kapatid kahapon. Ang binabanggit po dito ni Attorney Chris Bendijo na alias lang daw ang ibinigay ng mga taga-PNP HPG. Wala daw talagang pangalan na maibigay, kaya hindi rin nila matukoy kung sino yung sinasabi ng mga BOC personnel na sangkot daw po sa bentahan ng smuggled na sigarilyo. Yan nga po muli ang tinig ni Customs spokesperson Attorney Chris Bendijo. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.